Castle cake naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Isa sa mga pinaka-challenging na cake na nagawa ko, itong castle cake na ito. Kasi yung mga toppers niya is mga paper toppers or paper details. Tapos soft icing yung pinaka-cake natin. Normally kasi yung mga pinapagawa ng mga customer kapag castle theme is mga fondant sila. Yung mga styro sila, tapos binalutan ng fondant, ganyan. Pero ito, ang gusto ni customer, soft icing lang yung cake. And then yung mga details niya or toppers niya is papel lang. Nag-search ako ng napakarami para malaman kung paano mag-assemble at gumawa ng mga castle tower using different types of papers. Siguro inabot ako ng 3 araw bago ako nakakita ng mas maayos na tutorial para dito and para ma-prepare ko na rin yung sarili ko. Ang size ng cake na ito is 6x5 sa baba and then 4x5 sa taas. And then, yung pinaka-color theme ng cake natin is color pink. So, ang ginawa ko na lang is, minatch ko na lang yung color ng icing natin dun sa pinaka-paper topper. Kung napansin niyo dun sa first part ng video natin, nakagawa and ready na yung mga toppers natin. So, inuna kong gawin yon para hindi na ako mahirapan maghabol ng kulay ng pinaka-cake natin dun sa topper natin. Mas madali kasi yon para sa akin. And then, itong mga draggies natin na color pink, nilagay lang natin siya sa straw para mas madali silang ilagay and mas mabilis kasi mahirap siya kapag ka isa-isa. At ito na nga nilalagay na natin yung mga toppers, mga vellum board, and then cardstock yung mga ginamit nating papel dito. Tapos nilagyan lang natin sila ng heavy duty na tape sa likod para hindi sila mabasa and hindi lumukot kahit na maaga silang nakadikit sa cake natin and kahit na malagay sa chiller or kahit na buong araw siyang nakadisplay sa venue. Wala akong video no mga time na ginagawa ko itong mga toppers na ito kasi nga nahihirapan pa ako and first time ko siyang gawin. So, sa susunod siguro kapag magkaroon tayo ulit ng ganitong cake, videohan na natin siya para mabigyan ko kayo ng tutorial. Pero ang ginawa lang natin dito kasi mga mima ko, mano-mano talaga natin ginawa lahat yan. Wala akong cry cut, wala akong ang pattern na ginamit. So, naghanap lang ako sa internet ng paggagayahan. Tapos, yun, manual ko siyang kinat using precision knife, scissors, and then gumamit tayo ng mga double-sided tape, pandikit natin. Hindi porket paper, yung mga details ng cake natin is mura na siya. Actually, mas mahirap itong gawin kaysa sa fondant kasi kailangan mong i-make sure na stable and tatayo itong mga toppers na ito. So, halos same lang din yung presyo ko nito compared dun sa ibang mga cakes ko na may fondant details. And nagustuhan naman siya ni customer, kaya bet na yan. At ito na ang final result. O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Huwag niyong kakalimutan na i-follow ang page natin mga mima ko dahil marami pa tayong gagawing magagandang cakes. And that's it for today. See you on our next video. Bye!